Matapos sabihin ni Lin Tian ng malamig, patayin ang mga lalaki para sa grilled fish, at iwan naman ang mga babae, agad na umatake ng sabay-sabay ang mga goblins sa likod niya. Hinampas ni Gubudi ang kanyang weapon. Bawat palo ay tumagos sa dibdib ng halimaw, na nag-iiwan ng butas na kasing laki ng kamao. Di rin nagpahuli si Berserk Goblin na ang bawat palo ay sapat na para hatiin ang isang water monster sa gitna ng walang kahirap-hirap. Sumugod din ang Elf Queen, at ang kanyang matatalim na arrows ay tumagos sa noo ng mga water monsters, nagbukas ng pintuan para sa isang brutal na massacre. Sa isang iglap, 8 o 9 na water monsters ang napaslang. Nakatayo sa lugar ang Water Monster Lord, nakapako sa shock, mga matay pabilog habang tinitingnan ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala. Ano ba ito? Totoo bang mga goblins ang mga ito? Ito ay isang one-sided massacre. Nagutos siyang huminto, tumigil. Lahat kayo, huminto na. Ngunit biglang may dumaan na malamig at kumikislap na flash sa kanyang harapan. Nawalan siya ng paningin. Si Man-Eating Eagle ang biglang dumaan at tinapyas ang isa sa kanyang mga mata gamit ang matalim nitong wing blade. Napunit ang mata ng Water Monster Lord, at si Man-Eating Eagle ay sumigaw ng may tagumpay. Ngayon, bibigyan kita ng memorya na hindi mo malilimutan. Lumundag ang Water Monster Lord pasulong para sungkitin si Man-Eating Eagle, ngunit sa isang galaw, umiikot si Man-Eating Eagle sa ere at ang kamay ng halimaw ay napunit sa dugo, nagdulot ng matinding kirot sa kanyang utak. Tahimik na pinanood ni Lin Tian mula sa malayo, alam niyang hindi na niya kailangan pang makialam. Sa 4,300 power ni Man-Eating Eagle, sapat na ito para tapusin ang laban. Hanggat hindi umuulan, dahil sa araw ng ulan, nakakakuha ng malalaking buff ang Water Monster Race, mabilis na regeneration, explosive strength, superior defense, at sobrang bilis. Dahil walang ulap sa ibabaw, hindi dapat umulan sa Great Tomb. Sa loob ng ilang sandali ang Water Monster Lord ay napinsala ng grabe, dahilan para bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, hirap ng makatayo at makalaban. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sumigaw ng malakas ang Water Monster Lord, tila nabaliw na sa galit. Sumigaw siya sa hangin, "Wailing Ghost Woman, ano pa ang hinihintay mo? Lumabas ka na." Biglang may narinig silang umiiyak na babae, isang malungkot at nakakatakot na daing na nagpadampi ng kilabot sa buong katawan. Nang umalangaw-ngaw ang iyak sa paligid, biglang nag-ipon ang madilim na ulap sa itaas at bumuhos ang ulan. Agad nagbago ang mga mukha ni Lin Tian at ni Man-Eating Eagle. Ang kanilang pinakakatakutan ang nangyari, ang ulan, ang paboritong teritoryo ng Water Monster Lord. Nakangisi ng malupit ang Water Monster Lord. "Huli ka na, maliit na sisiyo, kukunin ko ang bawat balahibo mo." Kahit duguan at sugatan ang kanyang katawan, sumabog ang kanyang aura ng malakas. Ang kanyang mga buto ay kumatok at ang katawan niya ay lumaki hanggang 6 o 7 metro, habang ang mga kalamnan ay parang bakal na baluktot, at ang kanyang mga sugat ay unti-unting gumaling na kitang-kita. Dahan-daang hinarap ni Man-Eating Eagle ang mga matang iyon, malamig at nakakatakot, tila binabantayan siya ng isang sinaunang mangangaso. Sa susunod na sandali, sumabog ang isang nakakatakot na shockwave mula sa Water Monster Lord, pinabagsak si Man-Eating Eagle sa tubig sa ibaba. Matapos nitong labanan si Man-Eating Eagle, agad na sinugod ng Water Monster Lord si Lin Tian. Isang mababang goblin lamang, mababang uri ang mga ganito, palaging mamamatay. Bumulusok ang isang dambuhalang kamao pababa, direktang tinatamaan ang ulo ni Lin Tian. Ngunit sa sandaling iyon, ang life armor ni Lin Tian ay agad na nag-activate, mahigpit na bomb alot sa kanyang katawan. Boom! Bumagsak siya sa lupa sa lakas ng tama, ngunit hindi siya nasaktan. Tumawa ng malupit ang Water Monster Lord, "Haha, mukhang hindi ko na kailangang hukayin ang iyong bangkay." Biglang tumigil ang kanyang tawa nang mapansin niyang wala siyang nakitang bangkay ni Lin Tian, sa halip, isang itim na butas ang natira. Sa susunod na sandali, sumabog si Lin Tian mula sa ilalim ng lupa, at isang claw ang bumaba. May dalang destructive blood skill, at walang kahirap-hirap nitong pinunit ang mga kaliskis at laman ng Water Monster Lord. Nagbago ang ekspresyon ng halimaw. "Hindi, paano mo napasok ang aking kaliskis? Ano ito? May pumipinsala sa aking kapangyarihan." Ngunit hindi huminto si Lin Tian. Tumalon siya ng mataas, umiikot sa ere, at naglabas ng malakas na kick na tumama sa dibdib ng Water Monster Lord. Sa isang tibok ng puso, ang katawan ng Water Monster Lord ay tumalsik palayo, para bang meteor, at tumama sa isang bundok.
Nang tumayo ito isang segundo pagkatapos, ang lamaking katawan niya ay unti-unting lumiit, kahit na patuloy ang ulan, dahil kontaminado ang kanyang dugo. Hindi niya ma-activate ang kanyang abilidad. Sa loob ng ilang sandali, bumalik ang katawan niya sa orihinal na laki. Imposible, mas malakas pa ito kaysa sa pagiging berserk ko sa ulan, ang nanginginig na sabi ng Water Monster Lord, matay punong-puno ng takot. Nais niyang tumakas, at tumakbo patungo sa lawa. Kahit puno ito ng mga halimaw na handang punutin siya, mas madali pa iyon kaysa humarap sa mga goblins. Bawat isa sa kanila ay sumasalungat sa lahat ng loika at lampas sa kanyang iniisip. Habang tumatakbo, sinundan siya ni Man-Eating Eagle sa ere. Napalubog sa takot ang Water Monster Lord habang naramdaman ang bigat mula sa likod. Tapos na ang lahat, tulungan mo ako Lake Demon. Biglang umilo ang baybayin ng lawa, at isang itim na halimaw na natabunan ng putik ang sumabog palabas, sumigaw ng nakakatakot, parang sinisira ang lalamunan. Ang buong katawan ng Lake Demon ay natabunan ng putik, may malabong anyo, at balot ng mga chains. Nang makita ito ni Man-Eating Eagle, biglang huminto ang kanyang atake, at naisip niyang naging sobrang pabaya siya. Kung hindi siya mag-iingat, malubhang masasaktan siya. Nakatayo si Alice malapit sa kanya, walang ekspresyon sa mukha, hawak ang isang weapon na naglalabas ng evil aura. Nagpanik si Man-Eating Eagle at sumigaw, "Alice, lumayo ka." Ang Lake Demon ay mula sa Ghost Tribe. Hindi sila nakakaramdam ng sakit. Ang kalansay at laman na iyon ay host lang. Kapag hinawakan ka, kukunin ito ang lahat ng buhay mo. Ngunit hindi pinansin ni Alice. Hinampas niya ang kanyang espada sa lupa, at isang evil power ang sumabog mula rito, nag-transform sa ulo ng dragon na diretsyo tumulak sa Lake Demon. Sa susunod na sandali, bago pa man maunawaan ng Lake Demon ang nangyayari, bumagsak ang dragon head at pinunit ang buong katawan nito sa dosenang piraso. Nang makita ito, namangha ang Man-Eating Eagle at nag-freeze sa shock. Imposible, weapon na kayang pumatay kahit sa Ghost Tribe members. Hindi siya makapaniwala at hindi makapagsalita. Nang makita ni Lin Tian ang Water Monster Lord na sumisid sa ilalim ng lawa, hindi siya nag-alala kahit kaunti. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya, nagtatago sa ilalim ng tubig. Akala mo makakatakas ka. Biglang yumanig ang kalangitan sa malakas na dagandong. Agad niyang inilabas ang Spear of Zeus, na napapalibutan ng kidlat at naglalarong arco sa paligid ng kanyang katawan. Walang babala, itinapon niya ang spear diretsyo sa lawa. Boom! Isang napakataas na boltahe ng kidlat ang sumabog sa ilalim ng lawa. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabog, at walang makapananatili ng bukas na mata. Mula sa itaas, isang dambuhalang bolt ng kidlat ang bumagsak diretsyo sa lawa, sumabog sa loob. Tumalsik ang tubig pataas at bumuo ng napakalaking alon. Kahit si Alice ay namangha sa tanawin. Isa na namang World Raid artifact ang ipinakita ni Lin Tian. Ngunit ang lakas nito, sobra na sa normal. Sa lawa na umaabot ng 12-dosenang milya, ang ibabaw ay puno ng bangkay ng mga halimaw. Malamang, wala nang buhay sa ilalim ng tubig. Dahan-daang umangat ang Water Monster Lord mula sa ilalim, buong katawan na sunog at itim. Umikot ang kanyang mga mata, halos wala ng kalakasan. Tumahol si Lin Tian, malamig ang boses. Hindi siya sigurado kung swerte o malas ang nangyari, ang pagiging nasa ilalim ng tubig ay bahagyang nagpapahina sa kidlat. Kung hindi, isang tama lang ay tiyak na tuluyang papunta sa impyerno ang Water Monster Lord. Matapos ang mahabang pagkawala ng malay, nagising din ang Water Monster Lord. Pakiramdam niya'y mainit at komportable sa paligid. Ngunit napagtanto niya agad na hindi siya makagalaw, ganap siyang paralizado. Nang tuluyang malinaw ang kanyang paningin, halos mabaliw siya sa nakita. Ang init na iyon ay dahil nakalagay siya malapit sa isang dambuhalang bonfire, kung saan iniihaw ng mga goblins ang mga water monsters. May ilan na iniihaw pa ng buhay. Ang kanilang matinis na sigaw ay kumakalat sa hangin, nakakapang-inig sa dugo. Panginoon, tulungan niyo po ako, pakiusap. Sumigaw ang isang water monster nang makita ang Water Monster Lord na gising na, habang nanginginig sa takot. Napahinto ang mental na estado ng Water Monster Lord nang makita ang kanyang mga kasamahan habang nasa roasting rack, nanginginig sa init. Kumuha ng kagat si Lin Tian at tumanggo ng may approval. Hindi masama. Parang fish, pero mas malambot ang laman. Ang tiyan, mas masarap, parang fish belly. Pinunit niya ang tiyan ng isang inihaw na water monster at nilagay sa bibig. Sa unang kagat, agad itong natunaw, punong-puno ng rich fragrance.
Nang makita ang nakakatakot na eksenang iyon, nanginginig ng malakas ang Water Monster Lord. Kayo, mga halimaw, mga dam goblins, anong ginagawa ninyo? Ibalik ang aking pamilya. Ngumiti si Lin Tian ng masama, patuloy na minunguya ang ulo ng isang water monster, na ang bibig ay natutulo sa grease. Halos hindi makakahinga ang Water Monster Lord, hindi dahil sa kakulangan ng tubig, kundi dahil sa galit. Sinubukan niyang kumilos, ngunit hindi tumugon ang kanyang katawan. Biglang dinala ni Lin Tian ang isang bagong lutong water monster, diretso sa harap ng Water Monster Lord at tinanong ito ni Lin Tian. Alam mo ba kung ano ito? Habang napasigaw naman ang Water Monster Lord sa galit, pula ang mata at tumutubo ang mga ugat sa noo. Nakatingin ang man-eating eagle sa malapit na guguluhan. Dati, iniisip niya ang tungkol sa paghihiganti, ngunit hindi niya inasahan na kayang maging ganito kalupit ang mga goblins. Marahil ito na ang tunay na kalikasan ng lahi ng goblins. Ngunit walang awa niyang sinabi, noong inatake ninyo ng Northern Monster Lord ang aking tribo, nag-alinlangan ba kayo? Ito ang inyong retribution. Hindi na nakasagot ang Water Monster Lord. Ang natira lamang ay walang katapusang panghihinayang at galit. Nang mapansin niya, marami pang babaeng water monsters ang nakatali at hinihila palayo ng mga goblins. Labis ang kanyang pagkabigla. Anong ginagawa ninyo sa kanila? Huwag kayong mag-excessive. Kung may tapang kayo, patayin na lang ang tribo ko. Ngumiti si Lin Tian, may kasamang malupit na ngiti. Relax. Hindi ko gagawin iyon. May ibang gamit pa sila. Kung hindi sila kasing pangit, tinapos na sana sila ng mga goblins dito rin. Biglang naalala ng Water Monster Lord ang lahat nanginginig sa pagmamakaawa. Ako'y nagmamakaawa sa iyo, Goblin Lord, iligtas mo ang mga natitirang kasapi ng aking tribo. Wala silang kinalaman dito. Kung may dapat parusahan, ako na lamang ang parusahan. Ngumisi si Lin Tian ng mapanlit. Walang ganoong salita sa dictionary ko. Pagkatapos ay patuloy niyang kinakain ang kanyang inihaw na laman. Ang tanging naririnig sa paligid ay ang desperadong sigaw ng Water Monster Lord, sinamahan ng bulong ng paghingi ng tawad sa kanyang tribo. Ngayon, sa mga mata ng Water Monster Lord, puro takot na lang ang naroon para sa mga goblins. Ang lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa lahi na ito ay ganap na nag-iba. Sa wakas, naintindihan niya ang kahulugan ng cruelty, cold-bloodedness, at mercilessness. Napipisil niya ang ngipin sa galit at kasinungalingan. Sumusumpa ako, sa lalong madaling panahon, papatayin ko kayong lahat hanggang sa huli. Ngumiti si Lin Tian ng bahagya at tumingin sa kanya. Sino ang nagbigay sa iyo ng ilusyon na mabubuhay ka pa? Tumigil ang Water Monster Lord, tumawa ng mapanukso. Ano, papatayin mo ako? Ako ang Western Lord na personal na itinalaga ng Demon Lord, hindi ako tulad ng Golden Lizard. Akala mo kaya mo akong patayin gaya ng pagpatay mo sa kanya? Lumapit ang man-eating eagle kay Lin Tian at bumulong sa kanyang tenga. Ipinaliwanag nito na sa Great Tomb, bawal sa mga lords ang makipag-away sa isa't isa. Maliban na lang kung hindi ka lord, hindi mo siya pwedeng hamanin. Kung magsimulang magpatayan ang mga lords, mauuwi ito sa isang full-scale na digmaan sa buong Great Tomb, hindi lang simpleng territorial dispute. Naalala rin nito ang isang level 10 lord na sinubukang lamunin ang iba para maging Great Overlord, ngunit agad siyang pinapatay ng Bone King. Ngunit simpleng ipinakita ni Lin Tian na hindi siya nag-aalala. Wala siyang intensyon na sumunod sa mga patakaran. Winala niya lang ang kamay, na may kumpiyansa, at sinabi sa sarili na titiyakin niyang mamatay ang Water Monster Lord sa pinaka-hopeless na paraan, kahit pa magreklamo ito sa Bone King. Sa kasalukuyan, isa siyang mahalagang pyesa sa kamay ng Bone King, kahit sino ay pwedeng mamatay, maliban sa kanya. Pagkatapos niyang kumain, nagpasya siyang ituro ang aral ng totoong regret sa Northern Lord. May malamig at matalim na kislap sa mga mata ni Lin Tian. Plano niyang paksain lahat ng lords na nagpapakita ng kahit na bahagyang senyales ng paghihimagsik, para sa oras ng digmaan, wala sa kanila ang makakapaghanda ng ambush laban sa kanya. Wala siyang puwang para sa kahit na pinakamaliit na pagkakamali na makasisira sa plano niya. Agad nilang tinahak ang hilagang bahagi ng Great Tomb, na umaabot ng libu-libong kilometro. Ang rehiyong iyon ay laging natatakpan ng nyebe, isang napakalawak na patlang ng puting yelo na walang nakikitang katapusan. Nang makita ni Lin Tian ang lahat na nanginginig sa lamig, agad niyang inilabas ang isang artifact, ang Heart of Apollo, isang world-grade artifact. Para itong maliit na araw na lumulutang sa kanyang palad, kayang maglabas ng temperatura na ilang libong degrees, na parang totoong star.
Ang radius nito ay halos 10 metro, sapat para matuno ang anumang malapit, ngunit ligtas para sa tagapagdala. Maingat na kontrolado ni Lin Tian ang init, pinababa ito para magpainit lang ng hangin sa paligid ng hindi nasusunog ang sinuman. Namangha ang lahat. Nagtanong si Alice, puno ng curiosity, Ambassador, ilan ba talaga ang artifacts na nakuha mo sa dwarves? Enough, sagot ni Lin Tian, malinaw na hindi niya gusto magbigay ng direktang sagot. Sa kanyang kasalukuyang level, hindi pa siya sapat na malakas para protektahan lahat ng mga weapons na iyon. Kung malalaman ng iba ang dami ng artifacts na hawak niya, magiging napakadelikado. Sa ilalim ng init ng Heart of Apollo, unti-unting nakaramdam ng init ang lahat. Ngunit mahirap hanapin ang Northern Lord. Isa siya sa 4 na Great Lords na mas gusto ang mag-isa. Wala ring nakakaalam ng tunay niyang lakas. Agad, namang inactivate ni Lin Tian ang Great Overlord Summoning Ability, iniutos sa lahat ng monster sa rehiyon na hanapin ang Northern Lord. Biglang naging buhay ang dating tahimik at magandang snowfield. Ang mga snow mound ay unti-unting tumaas habang umaakyat mula sa ilalim ang napakaraming creatures. Snow mice na buong katawan ay balot sa balahibo, may 3 buntot, mukhang Tibetan foxes, phantom snow owls na nagliliwanag ang mata tulad ng twin headlights, at iba pang hindi mabilang na species. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. Ang pagiging Great Overlord, sobrang convenient, sabi ng Man-Eating Eagle sa paghanga. Sa ganitong maikling panahon, napakalakas na ni Lin Tian, at nabasag ang paniniwala ng Man-Eating Eagle na ang goblins ay isang bobo at mahihinang nilalang. Lumipas ang oras. Sa huli, lumipad patungo sa grupo ni Lin Tian ang isang maliit na monster. Maliit ang pakpak, parang kristal, at buong katawan ay kasing laki ng palad. Ang balat nito ay puting-puti, isang snow spirit. Ngunit ang dating cute nitong mukha ay puno ng pasa at sugat, halatang napakapit sa hirap. Great Lord, alam ko kung nasaan ang Northern Lord, sabi ng snow spirit bago halos mawalan ng malay. Agad itong sinalo ng Elf Mother, at unti-unti, muling nakabawi ang maliit na nilalang. Sundan ninyo ako. Nasa loob siya ng isang cave, paliwanag ng snow spirit. Ngumiti si Lin Tian ng bahagya, excited sa sandaling ito. Nagtanong ang Elf Mother, kinakabahan, kung bakit napakabigat ng pinsala ng snow spirit. Ipinaliwanag na ang mga snow spirits ay kabilang sa high intelligence species at pwede nilang piliing hindi sumagot sa summon ni Lin Tian. Ngunit matagal na silang inapi ng Northern Lord, kaya ang isa ay nag-rebel. Sa snowstorms na tumatagal ng buwan, ang mga snow spirits ay muling isinisilang, at ang kanilang pinakamahalagang halaga ay ang paggawa ng snow spirit stones, na may napakalakas na mana. Kapag nakain ito ng monster agad itong magle-level up. Sa human world, ito ay lubos na rare at luxurious na treasure. Sa loob ng maraming dekada, pinagsamantalahan ng Northern Lord ang mga snow spirits, kinain ng napakaraming snow spirit stones, at kahit mamatay sila sa torture, hindi pa rin sila pinapalaya. Nang marinig ito, ngumiti ng tahimik si Lin Tian. Malinaw na napaka-importanteng item ang snow spirit stones para sa pag-level up ng monsters, kaya mas nararapat na mamatay ang Northern Lord. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ni Lin Tian sa entrance ng cave. Ramdam na ramdam nila ang matinding demonic aura sa loob, ngunit wala sa kanila ang natakot habang dahan-daang naglakad sa loob. Mula sa dilim, sumabog ang isang galit na tinig. Nasaan ang maliit na worm na iyon? Halika rito, gusto mo ng isa pang hampas. Ngayon papatayin kita. Ngayong nalaman ni Lin Tian ang totoong sinapit ng mga snow spirits, gaano kaya kabagsik ang parusang ipapataw niya, mag-like at mag-subscribe para masundan ang mga sagupaan sa Great Tomb.